ganap ng alas 4:07. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Oktubre 6, 1953, unang sumahimpapawid dito sa DZRH. Naggamit na ng di mabilang na gawad karangalan. At ng Oktubre taong 2002, ipinagkaloob naman ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang Lifetime Achievement Award kay Tiadeli. Ang kasaysayan sa mga liham kay Tiaderi. Itong inyong Tiaderi. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? But if it's raining in Manila, hindi Maulang hapon Metro Manila at Pilipinas. so I'll be Magandang hapon, ako po si Deo Macalma. At sa ngalan po ni Miss Thea Pecha Corpus, ako po si Jackie Resio. At narito ang headlines ng ating balita ngayong araw ng Lunes. Ados ng buwan ng Setyembre. Bagyong Enteng lalo pang lumakas. Nagbabadyang maglandfall sa Northern Luzon, lalo sa Aurora at Southeastern Isabela. Signal number 2 nakataas sa 9 na lugar. Signal number 1 sa Metro Manila at 22 iba pang lugar. Malungkot na balita, isa pang posibleng bagyo. Maaring mabuo at papasok sa Philippine Area of Responsibility sa linggo, ayon sa Pag-asa. Bagsik ng bagyong Enteng, 6 patay, 1 nawawala sa Antipolo, 3 patay sa Naga City, 2 patay at 10 nawawala naman sa Central Visayas. Lamesa Dam nanganganib na umapaw, water level halos nasa spilling level na. Pasok sa opisina ng gobyerno at mga eskwelahan, sinuspindi sa epekto ng mga pag-ulan at baha ng bagyong Enteng. may kulang. Pangulong Bongbong Marcos Jr. nakatutok sa kinikilos ng bagyong Enteng. Nais mag-anunsyo na mas maaga ng walang pasok bukas. Oil price hike kasado bukas. 50 centimos ang taas presyo sa gasolina at 30 centavos naman sa diesel. Dambuhalang BARD sa carrier sumadsad sa dalampasigan ng Cavite barko na nakaangkla naman sa Nabotas nasunog. Daan-daang pasahero stranded ngayon sa mga pantalan ng Bicol Region at Calabarzon. It's been raining in Manila. At ngayon sa detalye natin mga balita, update sa kalagayan ng bagyong Enteng. Ako yung mga ating abay ingat dahil lalo pang lumakas. Lalo pang lumakas ang bagyong Enteng na may international name na Yagi. Kala ko Yogi na ha? Commissioner Yogi. Ayon sa Pag-asa, inaasang tatama sa kalupaan ng maglandfall ang bagyong Enteng sa Northern Aurora at Southeastern Isabela sa mga susunod na oras. Huling namataan ng bagyong Enteng na nasa ibabaw ng karagatan ng Kasiguran Aurora. Taglay ng bagyong Enteng ang pinakamalakas na hanging 85 km bawat oras malapit sa gitna. Abay kanina umaga 75 kph lang.
At merong bugso o gustiness ng hangin na abot naman sa 105 kilometers sa bawat oras. At patuloy na kumikilos ang bagyong Enteng, bumilis. Abay kanina umaga 10 kph lamang, ngayon ay 20 kilometers per hour na ang kanyang takbo. At ang signal number 2 abay nakataas sa probinsya na Ilocos Norte, Apayao. Silangang bahagi ng Kalinga, Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands. Signal number 2 rin sa Isabela, Quirino, hilagang bahagi ng Aurora. Signal number 2 rin sa Pulillo Islands, hilagang bahagi ng Camarines Norte. Samantala ang signal number 1 nakataas sa probinsya ng Batanes, Ilocos Sur, La Union, silangang bahagi ng Pangasinan, Abra at iba pang bahagi ng Kalinga at Mountain Province. Signal number 1 din sa Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya at iba ang bahagi ng Aurora. Signal number 1 din sa Pampanga at silang bahagi ng Bulacan. At dito sa Metro Manila mga kuya, mga ating signal number 1. Signal number 1 po sa Metro Manila at kasama na ang Quezon Province, lalawigan ng Rizal, Laguna, silangang bahagi ng Batangas, Marinduque at iba ang bahagi ng Camarines Norte, Camarines Sur at maging sa probinsya ng Catanduanes. Patuloy na kikilos ang bagyong Enteng, pahilaga-hilagang kanluran at babagtasin nito ang mainland Northern Luzon, Cagayan at Isabela. Dahil dito ay patuloy ang babala ng pag-asa ng mga biglaang pagbaha at landslide dulot ng mga pag-ulan at lakas ng hanging bagyong Enteng. Sa kaugnay na balita, 6 ang patay habang isa ang nawawala sa Antipolo City sa pananalasa ng bagyong Enteng at hanging habagat. Ayon kay Relly Bernardo, Public Information Officer ng Antipolo City Disaster Risk Reduction and Management Office, kasama sa mga nasawi ang mga natabunan ng landslide sa barangay San Jose. 2 sa mga nasawi sa nabanggit na barangay ay pawang minor de edad habang ang isa naman ay buntis. Samantala, isa rin ang namatay sa barangay San Isidro at 2 sa San Luis, habang nagpapatuloy ang retrieval operations sa isang nawawala. At 3 nga ang kumpirmadong namatay sa Naga City sa pagsalanta ng bagyong Enteng. Ayon sa report ni Aris number 18 Ruel Saldico at kanina sa report din ni General Andre Dizon ng PNP Region 5, naitala ang ikatlong casualty matapos ang insidente ng pagkalunod ng isang sanggol, Diyos ko po sa barangay Kalawag sa Naga City. Batay sa investigasyon ng pulisya, pinasok ng tubig ang bahay ng biktima at huli na nang napansin ng mga magulang na nahulog ang sanggol sa kanilang higaan. Narito ay 2 naman ang napaulat na namatay sa Naga City matapos makuryente ang isa. Habang isa naman ay senior citizen na inatake naman at namatay dahil sa sobrang ginaw o lamig. Samantala, 2 na ang nasawi habang 10 ang sugatan dahil sa pananalasa ng bagyong Enteng sa Central Visayas. Sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, kaninang 8 AM nasa 63 o 14 na pamilya ang inilikas mula sa kanilang mga tahanan sa Central Visayas. Nasa 43 individual o 9 na pamilya naman ang pansamantalang nanunuluyan sa evacuation center habang 20 katao o 5 pamilya ay nasa ibang lugar. Nagsuspindi na ng mga pasok sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas simula pa kahapon dahil sa bagyong Enteng. Samantala, malungkot na balita habang pumasok natin sa bear month. Isa pang bagyo ang posibleng mabuo at ito ay binabantay ngayon ng Pag-asa. Ayon sa Pag-asa, malaki ang posibilidad na mabuo ang isa pang bagyo
sa susunod na linggo at posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Samantala nakatas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa ilang bahagi ng Luzon, habang nanatili ang Signal number 1 dito sa Metro Manila. At sakaling mabuo maging ganap na bagyo ang nasabing sama ng panahon at pumasok sa Philippine Area of Responsibility, ang nasabing bagyo ay tatawagin sa pangalang Ferdi. Wow! Parang Ferdinand Marcos lang, ha? Malakas kaya ito, ha? At eto mga kuya, mga misis, na kalungkot mga ating, abay meron pang dalawang tropical cyclone na like a vortex ang binabantay din ng Pag-asa. At isa dito ay nakapasok na sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ano ba naman ito, ha? Abay mukhang magiging wet Christmas nga tayo, Miss Jackie O. Hindi na lakay, hindi na yung whenever daw ang magiging tugtog ng September, Oo kung nga. hindi raining in Manila. Ayan. Patutugtuin ko na nga na yung sana yung kanta ni Jose Marichan. Kaya lang Lola Amor muna tayo. Raining in Manila, Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, nanganganib na umapaw ang Lamesa Dam sa Quezon City. Batay sa huling advisory ng Pag-asa, halos umabot na sa spilling level ang antas ng tubig sa dam hanggang kaninang bandang alauna, 30 ng tanghali. Ayon sa ahensya, sumampa sa 80 meters ang water level sa Lamesa Dam o malapit na sa spilling level na 80.15 meters. Dahil sa sitwasyon, inalerto ng Pag-asa ang mga residente na malapit sa Tulahan River, kabilang ang mga nakatira sa low-lying areas ng Fairview, Forest Hills Subdivision, Quirino Highway, Santa Quitera at San Bartolome sa Quezon City, gayon din sa ilang lugar sa Valenzuela at Malabon. Samantala, sinuspende ang pasok sa opisina ng gobyerno dito sa Metro Manila at maging ilang probinsya katulad ng Cavite. Ngayong araw ng Lunes, September 2, dahil nga sa masamang panahon, dulot ng bagyong Enteng. Batay sa anunsyo ng Executive Secretary Lucas Bersamin, sinuspende ang trabaho sa mga government offices sa NCR simula kaninang alas 8:30 ng umaga. Ayon kay Secretary Bersamin, maliban dito ang mga tanggapang nakatutok sa mga emergency responses. Una nang nag-anunsyo ang Malacanang ng suspension ng klase ngayong araw sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong eskwelahan sa Metro Manila dahil na rin sa bagyong Enteng. Pero may panawagan sa Malacanang, Apo Lucas Bersamin. Baka meron kayong announcement ng suspension ng eskwela bukas at pasok sa opisina. Baka pwede raw pong agahan, Apo. Kasi naman may announcement kanina andun na sa mga opisina. Oo, madami nga ang netizen ang nagrereklamo lakay na nasa jeep na ako. Ngayon lang kayo nag-anunsyo. At least may announcement. Ayan. Magandang hapon, Apo Lucas Bersamin. Magandang hapon sa mga taga Malacanang. Samantala, suspendido ang mga operasyon ng mga korte ngayong araw, September 2, Lunes, dahil sa sama ng panahon dala ng bagyong Enteng. Sa isang ex na dating Twitter post, inanunsyo ng Korte Suprema na kanselado ang mga operasyon simula kaninang 9 ng umaga sa korte nationwide. Kambilang din sa mga walang sesyon ngayong araw ay sa Las Piñas City, Muntinlupa City, Naga City, Dasmariñas, Cavite, at sa Dasmariñas, Cavite. Una nang nagsuspende ng pasok ang Malacanang para sa mga tanggapan ng gobyerno at klase sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong paaralan sa NCR. At eto na nga mga kuyang mga ateng, mga misis. Doon sa panawagan natin sa Malacanang, abay target daw ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ma-anunsyo. Makapag-anunsyo na mamayang gabi pa lamang kung merong suspension ng klase bukas at maging sa pasok sa trabaho
Binabantay ng Malacanang ang galaw ng bagyong Enteng dahil posible pa niya itong lumakas. Abay, huwag nyo ng targetin, Mr. President, i-announce yun na kaagad. Sinabi ng Pangulong Marcos ang nahahanggat maaari ay maaga nga makapag-anunsyo ng suspension ng classes o kaya ay pasok sa trabaho para madaling makapag-adjust ang publiko at kung hindi yung nasa daan na, saka lang nila malalaman na wala palang pasok. Narito ang Pangulong Marcos. We will see. We will try to give the bulletin as early as possible for work and school tomorrow. Ang instruction ko sa kanila, kung maaari, bago tayo matulog, alam na natin kung may pasok bukas o hindi. Para makapag-adjust naman yung mga Hindi ka ba nilalam? Mahirap bang? Samantala, kanselado na ang 26 na biyahe sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX dahil sa masamang kalagayan ng panahon epekto ng bagyong Enteng. Sa abiso ng PITX, kabilang sa kanselado ang mga biyahe ay patungo Cagayan de Oro, Davao City, Leyte, Verac, Northern Samar, Dinagat Islands at Occidental Mindoro. Ilang biyahe rin ang suspendido o naka-on hold. Samantala, nagpaalala naman ang PITX sa mga pasahero na tumutok sa kanilang mga update upang malaman ang status ng kanilang mga biyahe. Babalikan natin na lang pang detalye ng ating mga balita. Daang pasahero stranded ngayon sa mga pantalan ng Bicol Region at maging sa Calabarzon. At eto na po mahabigan ang malungkot na balita. Dagdag problema pa, abay meron daw oil price increase sa bukas ang mga petroleum oil companies. Dambuhalang barge carrier sumatsa sa dalampasigan ng Cavite. Barko na nakaangkla naman sa Nabotas nasunog. Pero kahit na may bagyo wala, abay ang PNP ay tuloy naman ang paghahanap kay Pastor Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras Mr. Cecily, Mr. Michael is my guy, Hermana Rosie Sarangaya. Ganap ng alas 4:24. Ay Leta Narciso. Abay wala habang announcement ang Malacanang let ha? Abay alas 4:30 na ha? Abay kailangan may announcement na para ang ating mahabayang nagbabalak pumasok bukas. Pahinga muna, ha? Oya, good afternoon sa ating mga brethren galing sa Grand Lodge of New York, USA. Wow! Welcome to the Philippines, Kuyang Romel Gloria, ha? From Manhattan Lodge, number 449. Sabi ni Kuyang Crisa Santiago, kaya lang malungkot kung kailan sila nagbakasyon dito sa Pilipinas ay bumabagyo, ha? Ingat Noble Noli Gonzales ng Carayan Shrine Club. Standby sa ating mga reports. Alamin nga natin mamaya ang situation sa Marikina. Abay, kumusta ang Marikina River Enyel? At kumusta ang mga dam? Naku, marami bang pinakawalan tubig? Hindi ba babahain na naman ang Bulacan? Governor Daniel Fernando? Standby Raymond, standby Mil Crigunan. Standby Val Gonzales at Boy Gonzales. Oras ganap ng alas 4:31. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan,
Champion! Tapat na walang katapat. Mga isyong napapanahon. Mga kwento ng lipunan na dapat mong malaman. Your Honor, hindi ko na po alam kasi bata pa lang po ako. Sisilipin, hihimayin, at tatalakayin. Po tayo magiging katulad ng ibang bansa na very dysfunctional ang family. Samahan niyo kami tuwing araw ng linggo, alas 12 ng tanghali, para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. RH Break Time. Oras sa ganap ng alas 4:33. Rain, rain, go away. Come again some other day. Rain, rain. Standby Edniel Parosa. Abay, sa mga taga Marikina, huwag magiging kampante ha, kasi kanina po ay ang tawag doon na Miss Jackie. Alert level 2 kanina ha. Pero ngayon humupa, alert level 1 na lang. Kaya lang lumalakas ang bagyo ha. At tayo po ay inulit natin ang Metro Manila Signal number 1. At tayo po ay nasa ilalim pa rin ng orange rainfall alert ayon sa Pag-asa. Oy, eto na ha. Ayan, may announcement na ba ang Malacanang Miss Let ha? Abay, suspended ba ang classes bukas? At suspended din ba ang pasok sa mga government offices? Alamin natin ang report mula sa Malacanang, pero ang sigurado, tiniyak daw ng Malacanang ang kahandaan ng gobyerno sa pagtugon sa pagsalanta ng bagyong Enteng. Arrest number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. On top of the situation ng pamahalaan sa gitna ng mga pag-ulan, malalakas na hangin at pagbahang dulot ng bagyong Enteng. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mayroon naman ng standard operating procedures na sinusunod kapag ganitong may kalamidad. Pangunahin anya sa binabantayan ang lagay ng panahon at mga pagbaha. Sabi ng Pangulo, nakatutok naman ang kaukulang mga ahensya sa galaw ng bagyong Enteng na pinagbabasehan ng mga lokal na pamahalaan sa pagpapasya sa magiging aksyon sa kanilang nasasakupan. Tiniyak rin ni PBBM na handa ang gobyerno sa anumang iiwan ng bagyo. Ito'y lalo't naka-standby na anya ang mga kagamitan, assistance at resources para sa mga residenteng maaapektuhan. Narito si Pangulong Marcos. We're prepared for the aftermath of all of this. As usual, nag-forward placement na tayo ng mga pangangailangan. We will just have to wait for the weather to see what it will do. Hopefully, umiwas sa atin, but even if it does not, we have all the elements in place to support our people na magiging mahihirapan dahil nga dito sa naging bagyong Enteng. Si Pangulong Bongbong Marcos. Ito si Les Narciso para sa DZRH. Yes, so sana nga Pangulo ngayon, nasa Malacanang lang, nakamonitor. Oo, Lakay. Pagkatapos ng kanyang mga aktibidad kanina ay nasa palasyo na lang si Presidente at nakatutok nga sila dito sa bagyong Enteng. Kumusta ang Manila? Malakas ba ang ulan sa Manila, Miss Let?
hindi umuulan sa mga sandaling ito pero makulimlim pa rin, Lakay. Oo nga, napansin ko dito sa may Star City kanina sa CCP Complex. Abay medyo tumila yung ulan, ayan pati yung malakas na hangin. Hindi na umiikot yung ating higanteng tubibo sa Star City. Pero makulimlim ang kalangitan, Miss Let, ha? Parang nagbabadya pa rin ng malakas na ulan. Nagbabadya pa rin ng ulan, tama, Lakay. At kanina, di ba, may warning din ng orange rainfall pero sa mga sandaling ito ay wala namang ulan. Okay, maraming salamat Miss Let at sana nga agahan ng Malacanang ng Pangulong Marcos. Secretary Bersamin ang announcement ng suspension ng classes o kaya pasok sa opisina kung may suspension. Oo. Yung binabanggit lang ni Pangulong Marcos kanina, kahit yung dun sa mga lokal na pamahalaan, kasi iba-iba nga naman yung sitwasyon sa bawat lugar. So kung magdedesisyon hanggat maaari ay sa gabi, ayan, bago matulog, alam na kung may pasok bukas o wala. So aabangan rin natin kung magkakaroon ng abiso tungkol dyan ang palasyo. So sa kabila ng ginagawa ng Malacanang ngayon na nagbibigay sila ng announcement, ang mga LGUs ay binibigyan din ng opsyon ng na maaari sila magdesisyon kung magsuspende ng pasok o wala. Oo, Lakay, yun yung direktiba ng presidente kasi nga ang sabi niya, pwedeng lokal na pamahalaan, pwedeng regional yung assessment nung lagay ng panahon o yung sitwasyon sa kanilang lugar. Kaugnay nga nitong suspensyon ng klase at ng trabaho. Ayan, mga mayors, abay, huwag kayo mahiya. Ayan, kung kinakailangan mag-suspend ng pasok dahil may baha o kaya malakas ang ulan sa inyong lugar, gawin nyo na yan. Pwede yung unahan ang Malacanang. Oo, Lakay. Monitor lang siguro sa Pag-asa kasi may mga update naman hanggang hating gabi. Ayan, correct. Talagay ng panahon. Maraming salamat, Miss Let. Ito si Les Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Let Narciso mula sa Malacanang. Samantala kayo manghingi tayo ng update sa mga namatay sanhi ng pananalasa ng bagyong Enteng. Meron daw pong magkakapatid na menor de edad, kapitbahay na buntis, biktima ng landslide epekto ng pag-ulan sa Antipolo City. Sa detalye, RH52 Edniel Parosa. Edniel? Edniel Parosa, kumusta ang Marikina River, ha? Wala bang mga namimingwit dyan? Kumusta si Mayor Marcy Chodor? Di yata natin narinig si Mayor Marcy ngayon. Pero nag-post na, alam ko Lakay, kakapost lang dito sa kanilang FB. Nag-suspend na ng klase kung hindi ako nagkakamali. May suspension na ang classes ang Marikina, bukas? nag-suspend na ho ng face-to-face classes. Bukas? Bukas Lakay. Ayan, okay. Ayan. Dahil sa patuloy na nararanasang pag-ulan dulot ng bagyong Enteng, nananatiling suspendido ang face-to-face classes at ang asynchronous classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ng Marikina bukas, Martes, September 3, 2024. Ayon po yan kay Mayor Marcy Chodoro. Sa mga pasok sa opisina? Ayun lang, wala pang... classes lang. Ayan. O mga bata, mga classmates, ha? Ayan. Pwede na kayong mag-ML ulit dyan. Magpupuyat na yan. Narito na ang report mula kay Edniel Parosa mula sa Marikina City. Edniel, kumusta ang bumababa na nga ba ang tubig diyan sa Marikina? Pero wag kayong wag maging kampante mga kababayan natin diyan. Dahil baka mamaya hindi pa bumababa yung mga tubig galing sa Antipolo, sa Rizal. Kasi minsan hupa ng ganyan, pero pagka bumaba yung tubig sa kabundukan, yan ang nagdudulot ng pagba sa ibaba sa Marikina, tulad ng Quezon City. Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay, 2 menor de edad, nagkapatid at 1 buntis. Naku, Diyos. Yan ay ilan lamang doon sa mga biktima ng mga pagguho ng lupa at pagbaha dito sa lungsod ng Antipolo. 6 in total ang paunang ulat ng Antipolo City Disaster Risk Reduction and Management Council na nasa uwi ngayong araw buhat ng sama ng panahong dala ng bagyong Enteng at hanging habagat. Epekto ng tuloy-tuloy na pag-ulan mula kagabi dito sa Barangay San Jose. Lumambot ang lupa sa bahagi nito ng kabundukan ng Sitio Hinapao kaninang alas 6 ng umaga. Kwento ng saksing si Mang Jesse, kitang-kita niya Lakay kung paano rumagasa ang landslide at tumabon sa bahay ng kanyang kapitbahay. Pakinggan natin siya. Pagtingin ko doon sa bubong, kita ko na po yan kung paano bumagsak yung
lupa niyan. Sabay tabong po dyan sa mga bahay na yan. At may mga nadagala na tao. Wasak na lakay ang bahay ng 27 anyos na si Ella. Nagdadalang tao at kabuanan pa sana umano ngayong Setyembre na mangyari itong insidente. Edniel. Kasama rin nasawi lakay yung magkayakap na menor de edad, isang 15 anyos na binatilyo at isang 12 anyos na kanyang kapatid dahil nangungupahan sila doon sa bahay ng buntis na nasawi. Laking panlulumo naman lakay nung ina nung dalawa na si Maricar, single mother, nang iwan niya sa galit ang kanyang mga anak para sana maghanap buhay. Siya ay naglalabada lakay. Tumanggap ng labada, pagbalik niya, bangkay na ang kanyang nadatnan. Pakinggan natin siya. Ako ng bahay alas 7, ginising ko po yung dalawang anak ko para magkape na. Sabi ng dalawa, mamaya na ma. Sabi ko, magkape na lang kayo dyan, papasok na ako. Sige ma, sabi ng dalawang anak ko. Maya may pumunta doon sa akin, Ate Maricar, yung anak mo doon, nadaganan na. Takbo akong pababa. Ngayon, hindi ko po talaga kaya na i-rescue yung dalawang anak ko kasi puro lupa na po silang lahat. Kumabot lakay sa humigit kumulang 20 pamilyang nailikas dito ng Barangay San Jose. Dito sa kahabang ito ng Daang Pari, kung makikita mo sa aking likuran, kinurdunan na ito ng otoridad dahil patuloy sa pagbagsak lakay yung lupa. Mula doon sa bundok na bahagi nitong barangay hanggang sa mga oras na ito, patuloy yung pagulan at patuloy yung paglabot. Ang pinangangambahan ng authorities dito, magkaroon pa ng pangalawang paguho itong nabanggit na insidente kaninang umaga. Lakay. Edniel, saang lugar ulit yan? Barangay San Jose? San Jose. Barangay San Jose dito sa Antipolo City. Daang Pari lakay. Yung Daang Pari na ito, itong kalsada, wala doon sa highway. Pagdating mo dito, ito nang madadapat mo. Porton na. Dahil doon sa dulong bahagi, yun, tuloy-tuloy pa rin yung pag-uho ng lupa lakay. Ayan na kaya siguro tinatawagan natin mga kababayan natin dyan sa napansin ka natin dyan sa may nag-mountain climbing tayo nung weekend dyan eh. Abay napansin natin sa kabundukan dyan may mga landslide nga Edniel. Siguro iwasan yung pagpuputol ng kahoy, pag-uuling dyan. Alam mo lakay, mula doon sa pag-ikot natin kanina sa lungsod ng Marikina, alam mo hindi siya nagbibiro pero mas talagang mas matindi yung nadatnan natin dito sa Antipolo na bahagi sana ng bundok ng Rizal kaysa doon sa Marikina. Catch Basin. Yung bahagi ng Antipolo lakay, maraming lugar na binaha o tumaas yung tubig samantalang doon sa Marikina, maliban doon sa mga katabing barangay ng ilog na normal din namang maabot ng tubig, ay wala lakay na inabot ng matinding pagbaha. Tanging dito sa Antipolo, may landslide na, ay pagbaha pa. Ganyan ang sitwasyon, epekto ng bagyong Enteng at ang nabagat dito sa lalawigan ng Rizal. Umuulan pa ba dyan, Edniel, o ambon-ambon na lang? Maulan pa rin lakay, walang puklat ito at tuloy-tuloy. Kaya ang ginawa dito ng mga authorities, inilikas na yung mga residente sa aking likuran dahil kapag lumambot palalo yung lupa, baka bumagsak na ito ng pangalawang beses na yung araw na ito lakay. Ayan na, dahil alam ko giniginaw ka dyan, ayan na, puntahan mo hanapin mo si Rolly Francisco at saka si Shirley ha, tsaka sa Ido dyan sa sitio San Jose, Barangay San Jose. Ayan na, nakaready rin yung kape mo doon, ayan, tsaka pang merienda. Okay. Maraming salamat lakay, pero ito binabagit natin, ulitin lang natin. 3 lang sila, yung isang buntis at 2 menor de edad na magkapatid. 3 lang doon sa 6 na unang napaulat na nasawi sa buong lalawig o sa buong lungsod pa lamang ng Antipolo. Kamuna, sa lalawigan ng Rizal. nasa nga pala yung tatay nung ni Mrs. Asan yung asawa niya? Single mother lakay. Oh, single mother. Tapos ang kwento niya nga kanina, tumanggap sana siya ng labada, kaya lang pag-uwi niya, yun na yung nangyari sa kanyang mga anak. Ayan, okay. Maraming salamat, Edniel. Live pa rin mula rito sa Antipolo City, ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel, at batiin natin si dating DOTR Secretary Art Tugadi. Ay nembang malimo apo Secretary Art, ha? Abay, kumusta po kayo, ha? Ayan. Ingat-ingat po kayong magpapaulan, ha? Samantala, balikan natin ang report mula naman kay Raymond Dadpaas. And as the years went by, kumusta ang ano ang latest sa Senado, Raymond? Standby Milky, standby Val Gonzales. Raymond, please come in. Mayor umalma si Senate Pro Tempore Gilio Estrada sa bagong patakaran na inilabas ng lokal na pamahalaan ng San Juan para sa mga gustong magbigay ng ayuda sa mga biktima ng kalamidad sa kanilang lungsod.
Ito ay ang inilabas na City Ordinance number 26 series of 2024. Nakasaad dito ng lahat ng ayuda o donasyon para sa mga residente ng San Juan ay dapat dumaan sa Office of the Mayor upang matiyak na ito ay nai-record at nai-report ng maayos at pantay daw na makukuha ng mga benepisyaryo. Lahat din ng mga bisita o donors na papasok sa evacuation center kailangan kumuha ng entry permit mula sa Office of the Mayor. May curfew sa mga evacuees mula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga at bawal silang tumanggap ng bisita. Sa kanyang Facebook page, sinabi ni Estrada na wala siyang balak dumaan sa alkalde sa mahagi niya ng tulong sa mga taga San Juan, lalo na sa mga biktima ng kalamidad. Pinagtawanan lang nito ang probisyon sa ordinansa na magmumulta ng 5,000 piso ang sino mang lalabag. Kantyaw niya kay San Juan Mayor Francis Zamora, ipahuli siya kung magtutungo siya sa mga evacuation center para magbigay ng tulong. Dapat nga daw ay matuwa ang alkalde kung may mga gustong tumulong sa mga residente ng San Juan dahil sa ginawa ng alkalde ay talo ang kanilang mga kababayan. Ito si RH28 Raymond Advaz. Teka muna, Raymond. Una sa Pilipinas. Bukas ba may session na ang Senado? Depende sa magiging assessment, Mayor, pero doon sa unang pahayag kanina ay mukhang tuloy naman yung mga scheduled hearings. Pero ang nakaschedule lang kasi bukas puro budget deliberations lang, Mayor. Wala yung mga committee hearings tungkol na dapat kanina. Walang nakaschedule bukas dahil budget hearing lang na 2 bukas, Mayor. Okay, maraming salamat, Raymond. Balik sa inyo. Maraming salamat, Raymond Dadpaas mula sa Senado. Standby man ang Milky Rigunan. Abay, ang mga congressmen, masipag, ha? Abay, sila lang yata ang may pasok Tuloy. kanina. Oo. Rain or shine daw lakay. Rain or shine. May bagyo man o wala, ha? Approve na ba ang budget ni Kuyang Very Worshipful Secretary Sani Angara, ha? Nauna pa yata Secretary Angara doon sa Kongreso kaysa sa mga congressmen kanina. Kaya itinuloy po ang budget hearing ng DepEd. Standby man ang Milky Rigunan, anyari sa Kongreso. Standby Val Gonzales. Pero happy birthday muna kay si Director Bobby Inigo nga pala, ha, ng Southwoods. Abay, binabati rin ni Jong Arcano ni Apolacay, ha. Abay, sabi advance happy birthday na lang daw. Abay, January pala ang birthday. Ay, ngayon ay birthday ni ating Ellen Kikoy. At happy birthday din kay Tess Yap. At ganun din kay Kuyang Ronald Heron. At ang ating kuyang na pilot, Kapitan Owen De Vera. Happy birthday. Oras, Miss Jackie O. 10 minuto bago mag alas 5. RH Break Time. Oras, Miss Jackie O. 6 na minuto bago mag alas 5 ng hapon. Listen to the pouring rain, listen to it pour. And with every drop of rain, you know I love you more. Let it rain all night long. Let my love for you grow strong. As long as we're together, who cares about the weather? Listen to the falling. O yung mga kaiyan natin dyan sa may Aurora at Isabela, ha? Ayan. Listen to the falling rain. Dahil anytime po mahabigan, sabi ng Pag-asa, abay maglalandfall po ang bagyong Enteng, ha? Ayan. Anumang oras sa mga susunod na oras, maaari pong mag-landfall ang bagyong Enteng sa northern Aurora at southeastern na part ng Isabela. Agan-anad kayo di amin dito po. Ayan, ingat-ingat. Eto muna report mula kay Manang Milky. Sandali lang mga Val. Naku, anong subdivision ang bina sa may Cainta Rizal? Unahin nga natin ang report mula sa Kongreso. Ano ang nangyari sa mga masipag nating congressmen? Approve without thinking ba ang budget ni Secretary Sani Angara ng Milky ng DepEd? Milky Rigunan, please come in. Milky. Lakay, sa budget hearing ay ongoing pa rin dito sa Kamara. Di ba tapos? At, kanina pa. Hindi
Hindi pa tapos. Maghapon pero nag-manifest kanina si Congressman Rufus Rodriguez na bilang paggalang kasama naman daw sa Kamara noon at sa Senado ay kumbaga ipasa na yung panukalang budget ng Department of Education. Pero ang sabi ng mga mambabatas, sinuspend ito ng ilang minuto at nagkasundo silang ituloy ang hearing dahil marami daw namang mga mambabatas ang magtatanong at maaga rin silang nagpunta kahit na malakas ang ulan kaninang umaga, tulad din ni Secretary Sani Angara na maagang dumating sa kanyang budget hearing. Anyway, Lakay at Jackie, sinubukan umano ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte na pigilan ang Commission on Audit na isumite sa Kamara ang report nito na naglalaman kung paano ginastos ang 125 million pesos ng kanilang 2022 confidential fund na sa loob lamang ng 11 araw. Ito ang manifestation ni Batangas Representative Jervil Ruistro sa hearing ng House Committee on Appropriations sa panukalang budget ng Department of Education para sa 2025. Ayon kay Luistro, ang tagka ng OVP na harangin ang pagbibigay ng COA ng report nito sa Kongreso ay may tuturing na suppression of public information. Paliwanag ni Luistro, sa ilalim ng saligang batas, may kapangyarihan ng Kongresong himayin kung paano ginagastos ng mga ahensya ng gobyerno kasama na dito ang OVP, ang pera ng taong bayan. Ito ay mahalagang bahagian niya ng sistema ng checks and balances para matiyak na tama ang ginagawang paggastos. Ang sulat na binabanggit ni Luisto ay may petsang August 21, 2024 o 6 na araw bago sumalang sa pagtalakay ng House Committee on Appropriations ang proposed budget ng OVP para sa 2025. Pinayuhan umano ni Attorney Zuleika Lopez, Chief of Staff ni VP Sara, ang COA na huwag sumunod matapos ipasubpina ng Kamara ang audit report na naglalaman sa 125 million peso confidential fund noong 2022. Sa paliwanag ng OVP, malalabag daw ang constitutional principle of separation of powers at ang right to due process ng OVP. Tinabla naman ito ni Luistro at sinabi na hindi absolute ang separation of powers at meron daw exemptions dito bukod sa binibigyan ng Kamara ang Vice-Presidente para ipaliwanag ang naturang paggastos sa kontrobersyal na audit report. Samantala, Lakay, nagbukas din ang sesyon sa Kamara, eksakto mga alas 4 ng hapon pero open-close lang ito. Ibig sabihin, binuksan ang session at isinara rin dahil kulang sila sa quorum. Ako si Neil Treguna, nagulat para sa DCR. Yes, Lakay. Balihan ko lang yung budget ng DepEd. Ano ang proposal ni Secretary Sani Angara? Tataasan ba at magkano, ilang percent ang maaring idagdag sa pondo ng Department of Education? Lahat sila, Lakay, yung mga mambabatas na dumadalo ngayon sa hearing ng DepEd ay sangayon silang dagdagan yung budget ng Department of Education. Ang DepEd budget for 2025 nagkakalaga ng 793.18 billion pesos. At ang sabi nga kanina ni Secretary Angara, hindi na ito nakalaan yung confidential funds kasi in fairness naman daw kay Vice President Sara Duterte, hindi niya na ito isinama sa panukalang pambansang budget para sa 2025. At the same time, ang sabi nga ni Senator Angara, para makaiwas din daw sa kumbaga ay issue dahil ito ay naging malaking issue noon ni VP Sara at wala naman daw talagang pangailangan para humiling pa sila ng confidential funds. Kung kinakailangan man, kukunin na lamang daw ito sa line budgeting ng Department of Education. Maraming salamat, Manang Milky. Ako si Neil Treguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan mula sa Kamara de Representantes. Good afternoon, Secretary Sani Angara, sir. At magandang hapon din kay most merciful, illustrious Pundit Mayor Chairman Roland Paulino ng Olongapo City. Kumusta ang weather dyan sa Olongapo, Mayor Chairman most merciful Roland, sir? Standby, Romy Gonzales, kumusta ang weather dyan sa Mountain Province? Report muna mula kay Val Gonzales sa Cainta. Ito, Lakay, isang subdivision sa Cainta, Rizal, lubog sa baha. Sakit na leptospirosis at alipunga pangamba ng mga residente sa Detalye RH5, Val Gonzales. Val? Jackie, at Mayor, kung ganito ang titiran mo, wow! Baka talaga dahil hindi humuhupa eh. Saan yan? Hindi humuhupa itong tubig baha. Dito sa gate, hanggang doon sa kaloob-looban. Ayan, kung makikita ninyo, maabot ng ating camera. Wow. Ay,
Hanggang Naku, dun sa loob mismo nitong yung mga kotse dyan, baka bahain. subdivision na ito. Itong Executive Village subdivision na ito na nandito sa kapanan ng Marcos Highway, dito sa Cainta, dito sa lalawigan ng Rizal. Talagang lubog sa baha hanggang dun sa may iba't ibang lugar. Itong Executive Village na ito, itong isang subdivision na ito. Kaya kanina, Mayor at Jackie, kanina kausap ko si Mang Castor. Ayaw lang niyang magpakuha ng video at ayaw din niyang magbanggit ng tunay niya, ng buo niyang pangalan. Si Mang Castor ay nagtatrabaho doon sa loob, Mayor. Nangangamba siya dahil inuutosan siya ng kanyang amo kapag siya bumili. Naglalakad lang dahil malapit lang ito sa iba't ibang mga establishmento rito sa kaban nitong Marcos Highway na bahagi ng Cainta Rizal. Nangangamba siya na baka sa loob daw ng ilang araw kapag hindi humupa itong bahang ito, baka ano pa nga, yung susunod na dadali sa kanya. Dahil nga dito sa medyo maitim na yun, itong tubig na ito, yun na dulot ng baha kung saan galing itong bahang ito. Malawak-lawak itong sakop nitong baha na ito. Mula dito sa aking kinatatayon na ito, hanggang doon sa 6 na rin hanggang 1 kilometro ang layo, ay malalim yung baha. Ganito rin yung lalim ng baha. Kaya naman, yung mga sasakyan. Val, Marcos Highway ito? Yan yung itong binabaha na ito? Naku, Diyos ko. Marcos Highway yan na yun. Ito yung papuntang Antipolo sa may Masinag. Correct. Correct, oo. Ito mismo yan, Mayor. Kaya naman, yung nakikita ninyo na yan, yung mahaba na yan, may mga sasakyan dun sa dulo, may gasolinahan. Yung mga residente dito sa loob ng subdivision, ginawa ng parking, yung isang malaking gasolinahan doon na sila nagpark ng kanilang mga sasakyan. Dahil nga dito sa nararanasan na ito, o itsura nito, itong pinaka-entrada pa lamang, itong isang malaking subdivision na ito, kaya nangangamba sila na sa loob ng ilang araw, alipungan na yung tapos din ng mga residente. Yes, Mayor. Medyo tumila na ang ulan. Hindi ba humupa? Hindi ba nag-subside ang tubig dyan? Hindi nagsusubside, Mayor. Hindi nagsusubside ito. Pero siguro kapag isang araw, isang buong araw na hindi umulan, baka humupa naman siguro ito. Kasi nanggagaling na, Mayor, dun sa drainage system yung tubig na andito na sa loob hanggang dun sa pinakaluhoban. Kaya yung mga naglalakad, yung iba ay sumasakay ng padyak. Ayan, nakikita mo, maraming mga nagninegosyo ng padyak dito. Pumasok na yung mga magpapadyak dito. Pero, swerte, yung maraming mga sasakyan, dahil sa pwede silang lumabas dito, na dala yung kanilang mga sasakyan. Pero, marami na yung labas-pasok dito sa loob ng subdivision na nakapaalamang, naglalakad lamang. Katulad ng yung makikita dun sa may likuran nitong isang SUV na ito. At yung iba naman ay sumasakay dito sa mga padyak na ito na ang sinilan ay 30 pesos. 30 pesos hanggang sinasamantala. Sige. Medyo may dumaan kaya okay, Val. Inabot na ating pantalon. Okay, ingat ka dyan. Balikan ka naman dyan. Maligo ka ng alcohol mamaya pagkatapos mo dyan. Ha? Baka magka-leptospirosis ka. Nakabota ka ba? Ay, nakabota naman ako, Mayor. Okay. Sige. Sitwasyon, Mayor, dito sa isang subdivision dito sa bahagi ng Marcos Highway sa Cainta sa lalawigan ng Rizal. Val Gonzales, back to you, Mayor. Maraming salamat, Val Gonzales. At dumawa tayo sa report ni Romy Gonzales. Ha? Abay, saan yung binabaha, Miss Jackie? Baha naman lakay sa lungsod ng San Fernando sa La Union. Sanhi ng mga pag-ulan ng bagyong Enteng. Sa detalye, kay Romy Gonzales. 41. Romy Gonzales, please come in. Yes, Romy. Hi. Alam nyo bang ginahagupit ngayon ng napakalakas na ulan itong area ng San Fernando La Union, pero mula kanina sa area ng Ilocos Sur hanggang dito na sa San Fernando ay hindi pa masyadong malakas kanina, pero pagdating namin dito sa area ng San Fernando La Union, nako, katakot-takot na traffic ang
tumambad sa amin sapagkat may mga lugar pala dito na binabaha na. May mga ilog na nag-overflow kung kaya't mga kalsada dito sa San Fernando, La Union. Kaya naman napakagrabe ng traffic na idinudulot dito mismo sa Central Business District ng San Fernando, La Union. Mula doon sa may area ng San Juan at gusto mong lumabas papuntang Bawang, siguro ay abutin ka ng 2 oras dahil nga sa dami ng mga sasakyan na nakahambalang ngayon sa lahat ng mga lansangan ng San Fernando, La Union. Hanggang sa ngayon ay hindi pa tumitila itong malakas na buhos ng ulan na dulot niya ng bagyong Enteng na kanina ay hindi pa nga ito apektado. Subalit ngayon ay talagang ramdam na itong malakas na pagbuhos ng ulan dulot ng sama ng panahon. Yan munang latest update dito sa San Fernando, La Union. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Gonzalez mula naman sa San Fernando, La Union. Antabayan po ang latest mahabigan mula sa Pag-asa, ha? Ayan, anytime po magbibigyan ng update ang Pag-asa. Kaugnay sa kalagayan ng bagyong Enteng at inuulit po natin sa ngayon, signal number 1 po nakataas sa Metro Manila, Rizal, Laguna, Camarines, Batangas, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Kasama rin po dyan ang Abraha, Ifugao, Benguet, Mountain Province. At para sa mga taga Aurora at Isabela, ingat po, ha? Dahil sabi ng Pag-asa, anytime, anumang oras, ay maglalandfall ang bagyong Enteng sa inyong lugar. Kaya ingat-ingat po mahoy ang mga ating, ha? Huwag po kayong aalis at tuloy-tuloy po ating special coverage kaugnay sa kalagayan ng pagsalanta ng bagyo, ha? Pero teka muna, may announcement dito, Miss Jackie. Ang sabi po sa provincial government ng Rizal, abay batay sa post ni Governor Inares, abay wala nang pasok bukas. Ayan. Pakibanggit nga din yung iba pang may mga announcement na. Ito, mukhang nauna na yung Cavite dahil si Cavite Governor John Vic Remulla nagsuspende na ng klase sa lahat ng antas ng mga paaralan sa buong lalawigan bukas dahil sa bagyong Enteng. At dito rin sa Cagayan, suspendido na rin ang pasok sa mga paaralan sa elementarya hanggang sekundarya sa buong bayan ng Pamplona, Cagayan. At ayun nga, at Marikina kanina ay nagsuspende na rin ng klase. Ayan. So yan po at yung mga LGUs yan, huwag kayong mahiya, ha? Ayan. Mag-post lang kayo at ianas namin ang suspension kung kinakailangan mag-suspend ng klase sa inyong mga lugar. At yan na po mabigyan ng kabuuan natin palatunto ng break time. Ako po si Deo Macalma. At sa ngalan po ni Miss Thea Pecha Corpus, ako po si Jackie Resio. Manatili pong nakasubaybay. Tuloy-tuloy po ating special coverage. Antabayanan si Chairman of the Board, Henry Urid. At Miss Kay, magaling ba si Karen, ha? Abay, pumasok na, baka mabinat ito, ha? Ayan. Antabayanan po ang mga balansyadong balita. Oras sa ganap na alas 5:09.